Good morning sa ato mga kaigsuonan diha sa Panay, sa Cebu. Ato mga kaigsuonan diha sa Cebu City. May buntag sa ato mga kaigsuonan sa Jinsan, sa Osamis, sa kaigsuonan to sa overseas, mga kaigsuonan to sa gawas nasod, US, Canada, Australia, Germany, Ireland. May buntag atong tanan may igsuon. Atong igsuon diha sa Karkar, mga pamilya dito dong, may buntag niyo dati. Bro Arboy, may buntag. Welcome na po sa atong programa sa Matag Adlaw, Daily Bread. Ni anak kita karon sa Kapitulo 30 City. Ang paghisgot may tungod sa kaliwatan ni Jacob o sugilanon may tungod sa kang Jose. Yung journey ni Jose may suod. Genesis chapter 37. Si Jacob ay nananatili sa Kanaan, sa lupaing tinitirhan ng kanyang ama. Ito ang kasaysayan ng sambayanan ni Jacob. Nang si Jose ay 17 taon na, nag-aalaga siya ng kawan kasama ng kanyang mga kapatid sa ama. Ang mga anak ni Bilha at Zelfa na mga asawang lingkod ng kanyang ama, alam niya ang masasamang gawain ng kanyang mga kapatid, kaya't ang mga ito'y isinumbong niya sa kanilang ama. Okay. Kumbaga makikita natin dito na panahon sa kabataan ng mga 12 tribes ay mga pilyo din, mga pasaway din. Siguro normal sa kabataan na pasaway, normal na suwail. Hindi pala normal 'yan, gawain, pero hindi dapat. Kaya makikita natin ang pinaka-example na makukuha natin na matitino ay si Jose, na kung saan tapat siguro sa katuruan ng sa itinuturo ng tatay nilang si Jacob patungkol sa kabutihan. Bakit ba alam ni Jose na may pasaway o ginawa nilang hindi mabubuti? Dahil si Jose ay matitino na bata na kung saan sumusunod sa itinuturo ng kanilang tatay na si Jacob. Kaya nung nakita niya na hindi maganda ang mga ginagawa ng kanyang mga kuya, sinumbong niya sa kanyang tatay. Ganun po ang nangyayari. Sa verse 3, mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Nang mahalata ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanyang ama, kinamuhian siya ng mga ito at ayaw siyang pakisamahang mabuti. Okay. Dahil si Jose daw ay anak sa pagkatigulang, matanda na si Jacob, mahal na mahal niya, pero sa makikita natin itong si Jose ay ang unang anak ni Raquel, na kung saan ito talaga yung pinagtrabahuan niya ng 7 years para maasawa niya itong si Raquel. Ngunit hindi nagkaanak ng maaga. Nagkaanak ito nung nakakain ng mandragora at pinahintulot talaga ng aba. Kaya nagkaanak. Kaya ang makikita natin, ito yung naging rason kaya't mahal niya si Jose. Kaya lumalabas tuloy na nagiging favorite niya. Isa pa dito, kaya nagiging favorite ni Jacob ang si Jose dahil nga ito ay matino. Hindi pasaway. Kaya ginawa niya ng damit na sa ibang version nito, Brother Rex, harianong damit. Yung sabihin na natin, pag ganun ang sinusuot siguro sa kultura nila noon, sa ganung kasuotan, sa ganung klaseng damit na ginawa ni Jacob sa kanyang anak, ay damit yun ng mga matataas na uri na tao sa kanilang kapanahunan. Sa verse 5, minsan na naginip si Jose at lalong namuhi ang mga kapatid niya nang ito'y ikwento niya sa kanila. Sabi ni Jose, napanaginipan ko na tayo ay nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. Tumayo ang aking binigkis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga binigkis. Ano, ang ibig mo bang sabihin ay maghahari ka sa amin? Tanong nila, at lalo silang nagalit kay Jose. Nananaginip muli si Jose at isinalaysay sa kanyang mga kapatid ang ganito.
Nakita ko sa aking panaginip na ang araw, ang buwan at 11 bituin ay yumuko sa aking harapan. Sinabi rin niya ito sa kanyang ama at ito'y nagalit din sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng ama. Kami ng inyong ina't mga kapatid ay yuyuko sa harapan mo? Inggit na inggit kay Jose ang kanyang mga kapatid. Iniisip namang mabuti ng kanyang ama ang mga bagay na ito. Okay. Dahil itong si Joseph, kilala ito, Joseph the Dreamer, dito siya ginamit ng ama. Nung siya nananaginip ng 12 binugkos na trigo, ano bang tawag doon? Bigkis na trigo, at yumukod sa isang trigo na binigkis niya, kaya medyo pikon yung magkakapatid, yung kanyang kapatid niya na sinabihan niya. Kaya siguro naisip ng mga kapatid niya, pilingon man ito. Nagmamagaling-galing. Nagmagaling-galingan ito. Sino ba siya? Na bakit tayo yuyukod sa kanya? Kaya sa puntong yun, ipinahiwatid na ang mangyayari sa hinaharap. So, naginip uli. Naginip siya uli ng 12 kukabim, stars. Oh. At saka yung araw at ang buwan, yumukod sa isang star na tumutukoy na siya. Pati si Jacob na naunawaan niya yung panaginip na siya yung araw at yung baba yung asawa nagre-represent doon at yung 11 kukabim na 11 stars ay tumutukoy sa kanyang mga kapatid. Kaya sa time na yun, napupuot sa galit ang kanyang mga kapatid dahil parang sinasabi ni Jose na haharian niya sa pagdating ng araw ang kanyang mga kapatid. Ngunit hindi nila matanggap at hindi nila mahagilap dahil itong mga taong ito, si Reuben, yung mga kapatid nila, hindi nila makikita yung mangyayari sa hinarap at ang tingin nila malabo mangyari dahil si Jose sa panahon na yun siya ang pinakabunso. Kaya taliwas sa kultura dahil ang maghahari Yung matanda. yung mga pinakapanganay. Kaya medyo galit talaga sila. Kaya malayo ang loob nila sa kanilang pinakabunsong kapatid na si Jose. Kaya tuloy ba dire? Sa verse 12. Isang araw, nasa Shechem ang mga kapatid ni Jose at pinapastol doon ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel kay Jose, gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid. Opo, tugon ni Jose. Sinabi pa ng kanyang ama, tingnan mo kung sila'y nasa mabuting kalagayan. Pagkatapos bumalik ka agad at nang malaman ko. Lumakad nga si Jose mula sa libis ng Hebron at nakarating sa Shechem. Sa kanyang paglalakad, nakita siya ng isang lalaki at tinanong kung anong hinahanap niya. Hinahanap ko po ang aking mga kapatid na nagpapastol ng aming kawan. Sagot niya, saan ko po kaya sila makikita? Sinabi ng lalaki, umalis na sila at ang dinig ko'y sa Dotan pupunta. Sumunod si Jose at natagpuan nga roon ang mga kapatid. Malayo pa'y natanaw na ni Jose ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, ayan na ang mahilig managinip. Patayin natin siya at ihulog sa balon. At sabihing siya'y sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyari sa kanyang mga panaginip. Okay. Dito sa nangyayari, diretso tayo sa na dahil galit itong mga kapatid niya nung inutusan si Jose sa kanyang tatay, pinapunta doon na para patingnan yung sitwasyon. Kasi mahilig man ito si sumbong man ito, taga-check ba? Si Jose. Pumunta siya doon at siya ay hindi niya natagpuan sa Shechem. Itong Shechem yung lugar na kung saan pinatay nila ni nila ni Simeon, Levi ay yung nanggahagahasa kaya di na. Kaya dandon daw sa dutan, sabi ng isang lalaki na nakakita sa kanya.
Kaya nung nakita siya ng kanyang mga kapatid, malayo pa natanaw, sabi ng mga kapatid niya, ito na yung mahilig managinip. Anong gagawin natin? So, may nag-raise out sa pagkakalam ko nito, base sa mga komentary, itong si Simeon, dahil ito yung medyo maldito, medyo matapang. Nag-ano ng patayin natin. Tingnan natin kung ano mangyayari sa kanyang panaginip. Ang ginawa ng mga kapatid niya, dahil galit sila sa na-rebuild sa kanila, nahaharian sila ni Jose, ang gagawin nila, hindi nila alam, yun pala ang first unang hakbang upang si Jose ay tatahak sa daan upang sila ay pagharian ni Jose. Ganun po ang nagiging nangyayari. Sige. Sa verse 21, narinig ito ni Reuben at binalak niyang iligtas si Jose. Sabi niya, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin siya sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay ligtas ang kapatid at dalhin ito sa kanyang ama. Paglapit ni Jose, hinubad nila ang mahabang damit nito na may manggas at inihulog sa isang tuyong balon. Okay. Makikita natin na yung pinakapanganay is doing his bilang panganay talaga, na sabi niya, wag nating patayin. Kasi kapatid natin yan, huwag nating patayin, huwag nating pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lang natin sa balon. So, yung idea na ihulog sa balon, kay Ruben na yon. Ihulog niya doon dahil ang plano niya, dahil ayaw niya patayin, iligtas niya si Jose mula sa galit ng ibang mga kapatid. Kaya plano niya, siguro pagkatapos ihulog, balikan niya, tapos kunin, dalhin uwi sa bahay. Yun ang plano ni Ruben. Ngunit, galit na, ayun, ginawa na nga ng mga kapatid niya, hinubaran si Jose, at tapos inihulog sa balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismaelitang mula sa Gilead. Ang kanilang mga kamilyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Juda sa kaniyang mga kapatid, wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo. At sila'y nagkasundo, kaya't nang may dumaraang mga mangangalakal sa Medianeta, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismaelita sa Ehipto. Okay. Nung kasado na yung plano na patayin at napigilan na-intercept ni Reuben, na ihulog na lang sa balon. At nung siguro isasagawa ni Reuben yung plano na iligtas niya pagkatapos ng makauwi or kunin niya, naisip siguro din ni Reuben to, Brother Rex, na kung ililigtas niya, baka sa susunod na sitwasyon, baka tutuluyan na talaga ng kanyang mga kapatid. Yung may nung sinabi ni Judah na, ganito gagawin natin. Kita nila yung mga Ismailita na mga ngalakal, sabi nila, ito siguro magandang gawin, sabi ni Judah. Ibinta natin siya sa mga Ismailita para siya di na natin patayin kasi kapatid natin siya, laman sa laman, dugo sa dugo. Kaya nung narinig ni Reuben yun, naisip niya na hindi na lang siya nag-intercept ng plano upang iligtas si Jose dahil mabuti na rin yung ganon na maibinta doon na buhay man kaysa andun sa kanila, tapos alam niya gagawa na ng ibang paraan yung mga kapatid niya, baka hindi na niya mamatay pa. Ganon yung assessment ko doon bilang panganay si Reuben, ginawa niya yung rights o ginawa niya yung talagang duty niya bilang panganay. Kaya nung sinadjust ni Judah yon, nagkaisa sila lahat. Kaya inihaon si Jose, ibininta sa halagang 20 pirasong pilak. 20 pirasong pilak. So siguro 20 shekels ang halaga.
Kaya, kasi dati kasi ang sistema dati is yung mga tao pwede ibenta bilang alipin at magiging property sa nakakabili. Ganun po ang kalakalan noon. Kaya kawawa talaga si Jose na naibenta siya doon sa mga Ehipto. Pero in other side, kung titingnan natin, yung mapait na sitwasyon, yun pala ang daan patungo sa mamayagpag siya sa tagumpay. Kumbaga, hindi natin ma-judge yung situation. Yan ngayon, makikita natin dahil sa istorya at alam natin na yun ang dahil inilalahad dyan. Pero kung siguro sa sitwasyon natin na hindi natin alam, talagang mapapanghinaan tayo sa ating pananampalataya. Dahil biruin mo, si Jose matino. At sabihin natin sumunod talaga sa will ng Aba, gumagawa ng tama. Ngunit, naipahamak siya sa ganong sitwasyon. Pero si Jose still naniniwala. At yun na pala ang plano ng kaaway kasi ang lumagay sa lugar na kung saan nagiging kaaway kanyang mga kapatid upang pigilan ang ina-reveal niya na siya ay maghahari sa kanila. Pigilan ba? So, yung pamamaraan na ginawa ng kanyang mga kapatid upang pigilan ang sitwasyon, hindi nila alam na yun pala ang starting sa kaparaanan ng Aba na si Jose ay dadako doon sa hindi nila gustong mangyari dahil na-reveal ni Jose sa kanila ang ganong pangyayari. Hindi nila alam na sila pala ang nagiging switch o simulain na magaganap ang ganoong nakikita ni Jose sa hinaharap. Ganun po yun. Okay. Sa verse 29, pagbalik ni Reuben sa balon, nakita niyang wala na roon si Jose. Sa laki ng kanyang pagdaramdam, pinunit niya ang kanyang damit. Lumapit siya sa kanyang mga kapatid at ang sabi, wala sa balon si Jose, ano ang gagawin ko ngayon? Nagpatay sila ng kambing at itinubog sa dugo nito ang hinubad na damit ni Jose. Pagkatapos dinala nila ito sa kanilang ama at sinabi, nakita po namin ang damit na ito. Tingnan nga ninyo kung ito nga ang samahal ninyong anak. So, dito, sa itaas kanina, sinasabi na pinagkaisahan nilang lahat. Pero dito sa verse na ito, may possibility na umalis siguro si Reuben nung matapos niyang anunsyo yung in-intercept niya yung plano na patayin, na ihulog na lang sa balon. Nung bumalik siya, wala na doon kasi naibinta na mga kasama niyang kapatid. At masyadong nagdadalamhati si Reuben. Pinunit niya yung damit niya. Kasi ang ugali ng mga Hebreo noon, pag nalulungkot, punitin yung damit. Ngayon hindi na pupunitin, lalo na Levi's. Hindi na pupunitin, mahal. Pero yun ang kultura ng mga Hebreo na kung saan pag nagalit, nila galit at saka pagdaramdam, yun ang mangyayari. Nung sobrang kapigatian na naramdaman niya na wala si Jose. Ngunit wala ding sinabi na may sinabi ba dito sa ibaba na sinasabi ng kanyang mga kapatid na wala na talaga dyan dahil bininta na namin. Wala namang sinasabi. Kaya na lang ng ideya si Reuben na may sa kanyang tatay. Pumatay sila ng isang hayop. Tapos yung damit ni Jose na kanilang hinubad, pinahin nila yung dugo at sinabi nila sa kanilang tatay na si Jacob na ipaki-identify tayo kung ito ba yung damit ng pinakamamahal mong anak. At yun, na-identify nga dahil si Jacob mismo ang gumawa sa damit na yun. Sa verse 33, nakilala niya agad ang damit. Kanya nga ito, pinatay ng mabangis na hayop ang anak ko. Pihong nagkaluray-luray ang kanyang katawan. Sinira ni Jacob ang suot niyang damit at nagsuot ng damit panluksa. Ipinaluksa niya ng mahabang panahon ang nangyari sa kanyang anak. Inaliw siya ng lahat niyang mga anak, ngunit patuloy ang kanyang pamimighati. Sinabi niya, mapupunta ako sa daigdig ng mga patay na
nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng aking anak. Patuloy siyang nagluksa dahil kay Jose. Okay. Sa nangyayari na na-identify nga ni Jacob na patay na si Jose. Dahil yung damit, na-identify niya kay Jose talaga yon. Pinunit na naman niya yung damit niya. At dahil sa kalungkutan, may damit, sila, na susuotin para sa kalungkutan. Pangluksa. Posible po itong pangluksa na damit, ito po yung saklot. Ito po yung saklot, possible po ito po yung ang damit nila kung saan sila ay nagluluksa, saklot. Inaliw siya ng kanyang mga anak, babae at lalaki, pero tumanggi si Jacob na ayaw siya magpaaliw. Gusto niya itutuloy yung kanyang pagdadalamhati sa pagkakawala ni Jose dahil paniwalang-paniwala si Jacob na tinira talaga ng bababangis na hayop si Jose dahil sa nakita niyang damit na mayroong dugo. Yun po, grabe yung sakit, yung naramdaman niyang kalungkutan dahil sa nangyayari. Pero kung babalikan natin yung sitwasyon na niloko, di ba niloko dito si niloko si Jacob sa kanyang mga anak. Yung kasabihan na kung ano yung itinanim mo, yun din ang aanihin mo. Kasi kung titingnan natin, niloko din ni Jacob si Isaac. Si Esau. Si Isaac mismo yung tatay niya. Si Isaac. Niloko niya kasi sinabi niya ako to. At ginamit pa niya yung pangalan ng ama. So, kung gaano kasakit yung ginawa ni Jacob noon, binalik sa kanya, mas masakit pa. Niloko rin siya. Sinabi pinatay. Kaya, nakikita natin, ano yung itinanim, yun din ang aanihin. Kaya, ang aral dito ba, hindi ibig sabihin na pinatawad si Jacob o ginabayan siya ng ama sa kanyang buhay, na hindi ibig sabihin na kung may mga kamalian na magagawa, walang consequences dahil ginabayan ka ng ama. Meron po yan. Already po yan principle na kung saan ginagawa natin yung mga mali na nag-decide tayo ng mali yung naging decision natin, tapos tinahak natin, expected po yung consequences po noon. Dahil sabi ko sa mga na-analyze ko, the time nga makapag-decide ka ng mali, na siyempre mali, against Torah, naon mo yung sumpa, automatically principle yan na mayroon talaga. Nung nag-decide si Jacob na naloko niya tatay niya, ilang beses ginamit pa niya pangalan ng ama, hindi naman tinatawag doon na, hindi naman sinasabing nagkasala si Jacob doon, pero lumalabas na talagang nagsisinungaling siya. Ngunit yun naman talaga ang plano ng Aba para sa kanya, pero siguro nasubraan yung ginagawa niya doon. Kaya siguro makikita natin kung ano yung itinanim, talagang yun ang aanihin. At imagine natin, i-analyze natin, magtanim ka ng isang butil, ang bunga niyan is more than 10 times. So, di man masyadong masakit ang ginawa niya kay Yitzchak sa kanyang tatay na si Isaac, times 10. Times 10 po ang nasaktan siya sa ginawa ng kanyang mga anak na siya ay niluloko. Gawin po yun, mga kapatid. Sa verse 36, Samantala, pagdating sa Ehipto, ipinagbilis si Jose ng mga Midianita kay Potiphar, isang punong kawal ng paraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Okay. Itong istorya, mayroong kanina tinasabi Ismailites. Pero dito sa baba, Midianites. Alam natin si Midian, ay anak din ni Abraham. Anak ni Abraham, ni Keturah. At very possible na itong si Ismael at saka si Midian ay nag-join forces, sama-sama. Magkapatid man ito sa ama. At mayroon ding mga komentary na si Keturah ay yun din si Hagar. Si Hagar.
Kaya magkapatid itong si Midian at saka si Ismael. At posible na naghalo-halo na ba? Yung nagkaisa sila. nagkaisa sila. Kaya dito natatapos po ang istorya dito sa chapter 36, 37 to? 37 ng Genesis patungkol sa nagiging panimula sa journey ni Jose patungo sa Ehipto upang tahakin ang kanyang pagiging hari na nasusulat sa kanyang na nakikita niya sa kanyang panaginip. Tatunghayan po natin ito sa susunod na chapter. At napakagandang kwento po ang kwento ni Jose. So napaka-excite po ang magiging talakayan nito. Paganda ng paganda po ito. Ang aral na makukuha natin dito, mapupulot natin sa araw na ito sa ating daily bread ay yung hindi mo ba akalain na yung hindi mabuting sitwasyon, yun pala ang starting, yun pala ang simulain na tatahakin mo ang magandang sitwasyon na inihanda ng Aba sa unahan. So, para sa atin mga mananampalataya, hindi man maganda sitwasyon mo ngayon, nangyayari sa inyo, sa atin, tuloy lang tayo. Dahil yung kadalasan sa hindi magandang sitwasyon para sa atin, tingnan natin hindi maganda, yan ay proseso upang tayo ay makapunta doon sa magandang sitwasyon na inihanda ng Aba bawat isa sa atin. So, tuloy lang tayo, huwag mareklamo, huwag gaganti, tuloy tayo upang tayo ay makarating sa magandang sitwasyon na inihanda ng Aba. Pangalawang aral na nakikita ko dito, kung ano yung itinanim, siyang aanihin. So, huwag tayong magtanim ng sama ng loob. Huwag tayong magtanim ng galit. Huwag tayong magtanim ng hindi, o huwag tayong gagawa ng hindi mabuti sa ating kapwa. Dahil automatically, may principle yan, babalik yan sa'yo. Yun po ang principle ng panahon. Talagang, ano na yan principle na yan ng panahon, na kung saan gagawa ka ng hindi mabuti sa kapwa mo, kabaliktaran yan, babalik sa'yo. Mas hindi pa, mas kung gaano mo kasakit, gaano mo ginawa sa kapwa ang ginawan mo noon, may mangyayari sa iyong magaganap na mas masakit pa sa ginagawa mo. So, iwasan magtanim ng galit, iwasan magtanim ng sama ng loob upang hindi babalik sa atin. Yan po ang realidad na aral na ating makukuha. Hindi po tayo magtanim ng kahit anong hindi mabubuti. Itanim natin ang mabuti, aani tayo ng maraming mabubuti at pagpapala. Yan lang po ang ating daily bread. Nawa po ay nakakatulong ito sa ating bawat isa upang tayo ay lalago pa sa pananampalataya at magpatuloy na kalulugdan ng Aba. At salamat sa ating lahat, mga kapatid. Be blessed po. Shalom. Shalom.